yung recording na to, i-ano mo siya, ipapakalat mo sa mga kaibigan mo, gano'n, mga friends mo sa Facebook. Mhm. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si DJ John. Kasama ko po si DJ Tata Manu sa programang Totoong May Buhay. Ang amin pong panauhin ngayong gabi ay si Pastor Eric Ortega. At ang atin pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa kahalagahan ng pagkukwento sa mga bata. Dahil siya po ay mahusay na storyteller at sa pamamagitan ng kanyang pagkukwento sa mga bata ay maraming mga bata ang napapalapit sa Diyos. Pwede po kayong magpakilala sa ating pong mga nakikinig sa ating pong programa, Totoong May Buhay. Magandang araw din po sa inyo lahat. Ako po'y nagagalak at ako'y dito'y mapapanayam ni Pastor Tipon. Pastor Eric, ano ba yung kaibahan ng story reading doon sa storytelling? Dahil palagi nyo yung binabanggit sa mga seminar na kung saan kayo po ang tagapagsalita. Ay kasi nga mayroong mga pagkakataon na minsan naririnig mo na sa mga balita nag-storytelling daw ang isang personality sa isa grupo ng mga bata. Pero pagka naman nakikita mo hindi naman nila inaalis ng tingin doon sa libro. Nag-story reading sila. Hindi magkapareho ang storytelling tsaka story reading. Yan yan alam naman natin yan, hindi naman yung kailangan pang pagtalunan, hindi ba? Pero maraming gano'n na mga balita. Nagbabasa lang naman yung artista pero actually sinasabi storytelling daw. Pero magkaiba yun. Magkaiba ang epekto ng storytelling sa utak ng bata kaysa story reading lang. Kasi ang storytelling is medyo may pagka-teatro yan eh. Nakikipaglaro ka. At pagka nakikipaglaro ka, may mas matinding epekto yun sa bata eh. Yung nakikipaglaro ka ng buong puso, yung walang reservasyon, yung undivided attention nandoon. May mga may mga epektong emosyonal sa mga bata yan eh. Kaya storytelling is even actually prescribed by the Bible in reading your children. Do sa Deuteronomy 6 chapter 6 verses 4 to 7 na kinukuman ng Panginoon na keep on talking to your children about this book. Na alam naman natin yung Bible which is 90% storytelling yan. 90% of the Bible is our stories. 90% of the Bible are stories. Yes. 10% of them are explanation of doctrines only in the epistles. Gaano ito kahalaga sa ating mga bata ngayon? Kung tatanungin kung gaano kahalaga ang storytelling sa mga bata, ako para sa akin napakahalaga eh. Dahil yan ang prescription ng Bible. Napakahalaga. Prescription yan ng Bible. Kung pag-uusapan lang natin, for example, dyan papako lang tayo sa Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 7. Sinasabi dyan na this book of the law this book of the law, ibig ko sabihin, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Yun yung tinatawag natin the greatest commandments. Tapos, sinabi niya, these commandments that I gave you today are to be upon your hearts. Yan. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Makikita natin talagang yung Panginoon iniuutos yan na talagang matindi sa pinakamatinding paraan yung pakikipag-usap sa mga bata, yung pakikipagkwentuhan sa mga bata. Matindi yan.
Kaya yan ay napakahalaga yan na utos na dapat talagang sinusunod. So, ibig sabihin, ito ay mandatory. Hindi ito parang discretionary na gagawin ko ngayon o bukas hindi ko gagawin. Nakalagay, Hero Israel. Kaya nga Shema, imperative term yun. Pagka pinag-aralan mo yung salita niya, utos siya na sa pinakamatinding paraan na nais ng Panginoon Diyos. Kaya kung i-dramatize mo yan, parang halos sumisigaw dyan ng Panginoon, Hear, O Israel! The Lord our God, the Lord is one. Kung i-dramatize mo yung Tagalog, mga anak, makinig kayong mabuti sa akin. Yan ang parang sinasabi niya dyan. Which actually hindi ginagawa ngayon. Ang storytelling, ipinapaubaya sa TV. Ipinapaubaya sa computer. Pinapaubaya sa tablet. Samantalang ang command ng Panginoon Diyos diyan sa Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 7 is talagang ikaw ang mismo magkikwento. Sabi nga ng isang Christian psychologist, kailangan marinig ng bata yung boses ng ama at ina na ikinikwento sa kanila. Kasi yung kinakalakihan nilang boses ang magiging voice of authority nila. Yung voice of authority na yun ang susundin nila. Kung yun ang naririnig nila, yun ang susundin nila. So the problem today is that puro na lang iba't iba yung mga narinig nilang storyteller. Kaya there's confusion sa utak ng mga bata dahil iba-iba ang lagi nilang naririnig. Hindi yung tinig ng magulang na dapat ikinikwento araw at gabi yung mga kwento sa Biblia. Kaya tayo nagkaroon ng ganitong interview ay tulad mo at tulad ko ay nababahala tayo sa mga bata ngayon na lumalaki na parang wala ng moralidad dahil kung ano-ano yung napapanood natin na cartoons, pinapalaro natin ng mga games sa mga bata na kanilang kinagigiliwan. Samantalang ang mga magulang nakikipag-usap na lang sa kanilang mga kumpare, bro at sis at wala nang panahon sa mga bata. Bilhan mo lang ng tablet, bilhan mo lang ng games, Nintendo. Yun na yung focus kasi 'di ba parang working na ngayon ng mga magulang Totoo 'yan. Alam mo, parang binabaliwala nila ng kultura natin ngayon yung storytelling. Parang binabaliwala nila ngayon kasi para bang nandiyan lang TV, pinapaubaya sa pelikula, pinapaubaya sa computer. Marami ang hindi nakakaalam ng talagang epekto ng storytelling sa utak ng tao. Alam mo, kahit isang psychologist na nagsabi na we are the sum of our parts. Ang utak ng tao ay binubuo ng mga istorya na siya mismo ang gumawa. Istorya ng mga nabasa niya, istorya ng mga narinig niya, mga kinagiliwan niya, at kinamuhian niya. Yun ang bumubuo kung paano tayo mag-reasoning ngayon Those stories that we hear, those stories that we created ourselves through our experience, it was stored in your mind. Yun ang the way we think, the way we react, the way we reason today is because of the sum of our parts. Sinabi ko yan sa workshop ko, di ba? Minsan tinanong ko pa nga yung isang participants, ikaw, kailan ka ba nakakilala sa Panginoon? Ikaw nga, kailan ka nakakilala sa Panginoon? 2003 po 2003. Sino nagkwento sa iyo tungkol kay Jesus Christ? Isa pong janitor. O isang janitor. Ito lang sasabihin ko, kung aalisin mo sa alaala mo, yung araw na yun na 2005, na kwinentuhan ka ng isang janitor tungkol sa Panginoong Jesus, wala ka dito ngayon. Wala ka sa simbahan. The same way na kung si Jose Rizal, aalisin mo sa alaala niya nung isang araw nung siya'y bata, naglalakad siya sa bagong bayan, nakita niyang ginagarote yung 3 paring martir. Kung aalisin mo yun sa kanyang ara-ara, walang isusulat na Noli Me Tangere at walang bibitaying bayani sa bagong bayan noong December 30, 1896. We are the sum of our parts. So, ibig sabihin, we must take heed of that sum of our parts. Kasi ang nangyayari,
ang mga malaking bahagda ng mga kwentong nasa utak ng bata ay mga kwento na mga wala nang elemento ng Diyos. Maraming mga laro sa computer, puro na lang mga satanic. Mga cartoons na makikita natin, puro kabastusan. Ang mga konsepto ay tungkol sa pangkukulam. Mga laro sa computer na Lucifer na ang kalaro nila. Mga pangalan, Abaddon, lahat ng kalaban ng Diyos, kalaro na lang ng bata sa computer. Ang mga kwentong naririnig nila na nasa awit, puro kabastusan, puro kahalayan. And those things actually are conglomerate of how people think today. Kung ano yung kinalakihan. Kaya napakahalaga nun. Sinasabi ko yan sa aking workshop, seminar, sa marami kaparaanan. Kaya nga inaabot ng 6 na oras yun eh. 6 na oras. Oo. Ano ba ang magandang maipapayo natin sa ating mga magulang? Dahil nga both nanay at tatay nagtatrabaho na. Tapos iniiwan na lang natin sa lolo at lola, mga auntie at uncle, katulong yung mga bata. Mga magulang lang ang Kristiyano. Paano? Mga unbeliever naman yung hindi naman Kristiyano yung mga kasama doon. They will have to pay the price. Kaya nga ano nangyayari ngayong mga panahon na to, ang juvenile delinquency pataas ng pataas. Kasi nga confused ang mga bata sa mga voice of authority na naririnig nila. Ang mga voice of authority nila, yung mga cartoons, yung mga comedy na nababasa nila, di ba? Na napapanood. And the effect of this of television is talagang sobra talaga. At meron pang mga research na nagsasabi na pagka ang television is actually more para bang hypnotic ang effect niyan eh. Hindi mo na siya na sasala ng todo critically kasi nga libang na libang ang utak mo sa ganda ng colors, sa paiba't ibang kislap ng ilaw, na yung utak mo busy siya sa pag-adjust ng mata mo para hindi masira. Ang nangyayari, informations para bang agos ng agos, hindi na pag-iisipan ng todo. Kaya nga may mga sociologists na nagsasabi na we are actually dealing with the confused informations being fed by these televisions and these gadgets on our youths today. Ano po ang masyado kasing mahaba eh, kasi sa workshop ko kasi tinatalakay ko 'yan ng isa-isa eh. Ito kasi para bang lumulundag tayo eh, pero sa workshop ko iniisa yan in escalated manner. Yung discussion ko. Kaya medyo dapat slow yung feeding until sa time na malaman nila ito pala ang ibig ko sabihin. So we need to begin on the effect of television on the mind of the children today. Hindi natin ginagawa yung prescription ng Biblia. So ano nangyayari? Pagka hindi mo ginawa yung prescription ng Diyos, magkakaproblema ka. The same way na pagka hindi mo ginagawa yung prescription ng doktor mo mahusay, magkakaproblema ka. Kaya itong mga problema natin ngayon about drugs, they are all product of our negligence on why we are not storytelling to our children. Mga hindi tayo mismo ang personal na nagkikwento sa ating mga anak. Yun ang napapansin ko ngang problema ngayon. Kasi parang ngayon lumalaki na yung mga bata na parang wala nang paggalang sa magulang o parang mas gusto pa nila na magkukulong na lang sa bahay. Ito na lang, computer, kung para makipag-usap sa magulang. Hindi, ganito lang maging practical tayo eh. Nung sinabi ko na, we are the sum of our parts. Ang accumulation ng stories na yon actually, ng mga feelings na ngayon, ng mga experience na yon, nagsisimula sa pagkasanggol. Nagsisimula sa pagkasanggol yan. Kaya hindi mo ba napansin yung type ng music na gusto mo kung ano yung laging pinakikinggan ng nanay mo at tatay mo nung pinaglilihi ka? Jesus shows it is. Ganun naman totoo yun eh. Kung ano yung lagi mo narinig, yun ang nagugustuhan musika. Yung mga musika na yun, hindi mo alam, may mga doctrines yan. Yung mga istorya na yan, may mga
May mga reasoning yan na nabubuo yan sa tao. At yun nga, sinasabi ko, yun nga ang bumubuo kung sino ka. Na ngayon, noon ang mga kanta magaganda, mga love song. Ngayon, ang dami ng mga kanta, lewd. Puro kamanyakan. Hindi ba? Makikita mo naman yung mga, yung mga boom, 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 isang uri ng kanta na grabe na haling ang isang babae sa isang drug pusher. At ito yung makikita niya to, her heart goes boom, 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 Hindi ba? Pagkatapos yung mga, alam natin, mga halos lahat ng mga rock music na yan, puro lewd yan, hindi ba? Puro, ang dami dyan, kamanyakan. Hindi mo alam, nakaka-epekto yun sa utak ng dinadala mong bata. Yung pinapanood mo, nakaka-epekto yun. Experience yun eh. Joy. Di ba? Joy. Or sometimes pain. It affects the way you think. Huwag mong sabihin si John the Baptist na meron siyang marinig na tinig at siya'y lumundag sa tuwa. 6 na buwan siya sa tiyan ni Elizabeth. Di ba? Kung babasahin mo. Huwag mong sabihin walang epekto yon. So the way John the Baptist think, the way John the Baptist reasons, the way John the Baptist react to situation. Yung pag-stay na yon ni Mary sa bahay ni Elizabeth at yung nag-uusap sila. Di ba? Napakalaki ng epekto niyan sa mga bata. Kaya nga may mga theory nga na ang intelligence genes daw nasa babae. Pero syempre tinututulan niya ng marami na mga lalaki kasi nga ang katuwiran kasi ang babae pagka yan ay matalino, pinapaligirin nila ang sarili nila mga intellectual activities. They discuss things, they reason out, nagpapalitan ng kuro-kuro, di ba? Di ba? Kaya pagka na-assimilate ng bata yon, ang nangyayari, kumalaki siyang matalino. Kasi hindi mo alam, nakaka-epekto sa kanya yon. Nakaka-epekto sa kanya yon. Yun nga lang, mga music noon nauso Hindi ba? Pagka daw ang bata na-expose sa classical music, they tend to be good at math. Isipin mo, biro mo, batang-bata, kasi na-expose sa classical music, they tend to be good at math. So, ibig sabihin, whatever you're hearing at birth, habang kinukonsume mo ang bata, may malaking epekto yan, the way they behave today. Kahit psychology, I have read so many books on children's psychology, na ang personality ng isang bata buo na at the age of 7. Halos 90% na siyang buo at the age of 7. So talagang kailangan mong tutukan ng mga istorya, ang mga experience na nararanasan niya on the way he is conceived until 7 years old. Kaya nga ang Bible talagang pinagkakabilin-bilinan yan Kwentuhan mo. Awitan mo ang bata. Ang mga awit may kwento. Ang mga Hudyo talagang kinikwentuhan ng mga bata. They don't baby talk their children. They tell stories. Ay nabasa ko pa nga sa isang anecdote, autobiography ni Kennedy na sila binabasahan ng tatay ng law books ang mga bata. Gusto nila kasi mamulat sa batas yung anak niya. Nakita mo naman kung ano mga Kennedys. Di ba? So, ibig sabihin talagang malaki ang impluensya ng mga kwentong binibigay mo kahit sanggol pa yan kinikwentuhan mo. Actually, ang mga law books na yan, parang malalim pa talaga sa pagkaunawa ng isang bata na 7 taong gulang. Oo, totoo 'yon. Parang sasabihin mo hindi nila mauunawaan pa 'yon. Pero pagka dumating sila sa isang age na bigla nilang narinig ulit 'yon, parang bigla may mga spark na maano yan sa utak nila
para may mga spark yan na umaano sa utak, para bang may mga nagigising ulit kasi nandoon yun dormant, it lies dormant. Pagka bigla mong narinig, nag-i-spark yung utak, nagkakaroon sila ng interest. Kaya nga, ikala mo, bata yung kinikwento mo, baliwala. No way! There is. Sabihin, pag nag-spark, naalala na nila. Yes, kaya nga sinasabi nga, kwentuhan mo yung bata, yung mga bata, kala mo nalimutan, hindi. Hindi nalilimutan yun. Even psychology will tell you na hindi nawawala sa alaala natin yun, nasa reticular memory natin yan. Ano yung reticular? Yun yung mga informations na naka-imbak sa utak mo, na bigla mong ginagamit yan sa mga reasoning mo. Nandiyan yan. So, ang utak natin parang isang napakalaking computer. Software. Na software. Akala mo, limot na dyan niya sa archive, pero pagka biglang-bigla na lang may mga ano yan, mga kung tawagin corollary experience na biglang-bigla na lang dumarating yan, nagagamit yan. Nagagamit yan. Kaya pala ang mga batang Chino, kinukwentuhan sila na ang West Philippine Sea at ang buong China Sea ay sa China, bata pa lang, minumulat na sila. Ganun ba yun? Oo. Yun. Kaya, kasi sa eskwelahan pa lang yun Ganun ay pala. kinukwento sa mga bata. Kaya, napaka-powerful ng storytelling na yun. Kaya yan ang binabaliwala ng kultura ngayon, na kailangan ikaw na ina, ama ang personal na nagkukwento sa iyong anak. Hindi mo kailangan ipinapaubaya yan sa gadget. Paano natin gagawin yon? Halimbawa, ako, may asawa ako, pareho kaming nagtatrabaho sa opisina. Oo. Paano natin mapapayuhan ang mag-asawa na maglaan ng oras upang maikwento ang kabutihan ng Diyos sa Kahit Biblia? na isang oras yan, basahan mo yan, nag-i-invest ka sa utak ng bata, basahan mo, kung hindi mo maikwento, ibasahin mo sa kanya. Kailangan naririnig yung boses mo. Nanay, tatay, kailangan naririnig. Kaya para pagka nagsalita ka, ikaw ang kabisado niya marinig. Wala rin tayong iniwan sa isang ibon na meron tayong kung tawagin imprinting. Kung ano yung lagi niya naririnig, yun ang matindi ang ano sa kanya, puwersa sa kanya, nasusundin niya. Sa ngayon, iba na puro mga telenovela na. Ang dami pa. Mga kabaklaan. Malaka nga halos makita na mga programa ngayon sa TV. Kung Kristiyano ka, ayaw mo yon, pero pinanonood mo, ano mangyayari sa anak mo? Gagawin din niya yun. Gagawin niya yon. Pero kung di ka Kristiyano at okay lang sa iyo yon, di sige, sumigi ka. Di ba? Kanya-kanya lang naman tayo ng pananaw. Di ba? Kung ayaw mo, di dapat papapanood sa kanya, kasi kung lagi niyo naririnig, magiging ano sa kanya yun para bang desensitize siya doon. Anong oras ba natin pwedeng kwentuhan ng mga bata? Yung pinakamagandang oras? Ang sinabi sa Bible, when they are eating with you, when they are sitting with you on the table, when they are lying with you, ibig sabihin nakahiga ka. At pagpano? So ibig sabihin sa gabi at pag umaga. Yun ang sinabi. At pag kumakain, kung kayo naglalakad, when they are walking along the road, ibig sabihin, binibigyan mo siya ng undivided attention habang naglalakad kayo. Di ba? Sabihin habang exercise tayo, gano'n. Oo. Ay, naglalakad kayo. Oo. Ibig sabihin, may pakikita ka, ikikwento mo. May mga tumpok ng bato doon, inakikwento yan. May mga phylacteries na nakasulat doon sa mga bahay, sa mga damit ng mga pare, ikikwento mo yon, kung ano, saan galing yun, kung anong epekto no, kung merong isang experience na yun ang bawat yan, may mga experience silang kinikwento, bawat Bible verse. Ganyan ang ang mga rabbinic stories. You try researching rabbinic stories. Makita mo lahat yan patungkol sa Biblia.
Kahit wala yan sa Biblia, pero actually, ang the end yan, Biblia pa rin. Paano magiging epektibo ang isang storytelling sa mga bata? Paano natin sisimulan ang pagkukwento sa mga bata? Bigyan mo ng buhay ang kwento. Kaya nga ako nga, doon sa aking workshop, sinasabi ko lagi yan storytelling, ang genre niyan is theater arts yan. So talaga magkwento ka ng may buhay. Huwag ka magkwento ng para bang hindi ma-feel nung bata yung kwento, di ba? Kaya kwentuhan mo ng may buhay. Kasi the more emotional the situations, mas matindi ang pagkakadiin niyan sa utak. Di ba? Kadalasan naman yung mga, di ba, lahat yung mga hindi mo malimutang karanasan, yung mga matitinding emotions, right? So, kailangan may emotions para talagang bumabaon. Kung walang emotions yan, para sa akin, hindi masyadong magiging epektibo. Kaya nga ako, proponent ako ng, kung tawagin ko nga, theatrical storytelling when we deal with children. Pag marunong ka nun, madali ka na mag-transition. Nature naman natin yun Bakit pagka pinalaro mo yung bata mo, anak mo lahat hindi ba binibigay mo? Bulaga! Di ba? Yung mukha mo, talagang todo expression ka, di ba? Pagka nakikipaglaro ka, talaga namang todo expression ka. Pero bakit pagka yung ibang tao, hindi mo ginagawa? Di ba? Talagang todo ang expression natin. Sa akin, todo yun, expression. Maaari ba tayo magbigay ng example? Kasi may mga magulang na makikinig sa ating palatuntunan ngayon. Example, yung paano nyo sinisimulan ang pagkukwento at saka yung paano nyo tinatapos ang kwento, no? Ano ba, magkikwento ko sa mga bata. Ganyan kwento. Yung mga bata, sino ba ginagaya nyo sa bahay? Pakinggan nyo ang aking kwento. Malamig ang simoy ng hangin nung gabing yun. Malakas ang ulan. Namamaluktot si Mang Kiko sa higaan. Sarap kayang matulog kapag malakas ang ulan at malamig ang panahon. Pero nung umaga, sumikat ang araw, ang daming nag-aawitang ibon. Ay, ang saya-saya. Nag-inat si Mang Kiko. Nagikap pa siya. Bumaba siya ng kama, pumunta sa kusina, nagkanaw ng kape, kling, 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 kling. Pagkatapos, humigop ng konting kape. Ang sarap humigop ng kape kapag umaga, di ba? Nung maubos na niya yung kape, bumaba siya ng bahay. Naglakad siya sa gilid ng gubat, kung saan nandoon yung kanyang bukid. Habang naglalakad siya sa gilid ng gubat, tumutulo pa ang mga tubig mula sa mga dahon. Mayroon siyang nakita sa daan. Ano ito? Pinulot. Itlog! Kanino kayang itlog to? Ang sabi ni Mang Kiko. Ang ginawa niya, inuwi sa bahay at inilagay sa pugad ng manok. Nung pumanik yung inahing manok, nakita yung itlog. Ang sabi, bak! Ang laki namang itlog nito. Ang ginawa nung inahing manok, inupuan. Ang tagal na nilimliman. Nung mapisa, naramdaman niya. Sinilip. Nagitla siya. Baby eagle. Yung baby eagle, nung makita yung nanay na manok, ginaya niya lahat ng ginagawa ng mga manok. Sabi nung nanay na manok, bak! Sabi nung baby eagle, bak! Tapos nakita pa niya yung tatay na manok. Sabi, ginaya rin niya nung baby eagle. Sabi ng baby eagle, Pagkatapos, mayroon pa siya nakitang isang manok. Ang sabi, sabi rin nung baby eagle, At ganun nga, nung bumaba yung nanay na manok, bumaba rin yung baby eagle. Nagkahig sa lupa yung nanay na manok, nagkahig din yung baby eagle. Nakakita yung nanay ng manok ng napakahabang bulate. Kinain niya yung bulate. Yung baby eagle, nakakita ng bulate, kumain din ng bulate.
Patuloy siyang nagkahig. Yung nanay na manok, nakakita ng maliliit na uod. Pinagtutuka yung maliliit na uod. Yung baby eagle, nakakita ng maliliit na uod. Pinagtutuka din niya ang maliliit na uod. Lahat ng kinain ng manok, lahat ng ginagawa ng manok, ginawa ng baby eagle. Minsan itong baby eagle, nakakita siya ng isang malaking ibon. Lumilipad sa kalawakan. Woo! Woo! Sabi ng baby eagle, wow! Ang ganda niyang lumipad. Sana ako din. At nagpatuloy siyang nagkahig at kumain ng mga bagay na nasa lupa. Isang araw naligaw si Mang Pablo, kaibigan ni Mang Kiko. Nakita niya yung agila. Sabi niya, nge? Ano ito? Agila? Umaasal manok? Pinagsabihan niya yung agila. Sabi niya, hoy! Hindi ka manok! Agila ka! Ang sabi ng baby eagle, bok bok bok. Sabi ni Mang Kiko, ang kulit! Ang ginawa ni Mang Kiko tuloy, ni Mang Pablo, muli niyang dinampot yung agila. Pagkatapos tumuntong sa ibabaw ng lamesa at pinagwikaan niya yung agila. Sabi niya, hoy, hindi ka manok, agila ka. Hindi ka tagalupa, tagalangit ka. Binitawan niya yung baby eagle. Ang sabi ng baby eagle, tumuntong kaagad sa lupa at nagkahig. Ang sabi, bok bok boko, bok bok boko. Sabi ni Mang Pablo, ang kulit. Pero hindi siya sumuko. Muli, dinampot niya yung agila. Pumunta sa bubong ng bahay. Pinagwikaan niya yung agila. Hoy, hindi ka manok, agila ka. Hindi ka tagalupa, tagalangit ka. Huwag kang kumain ng madumi. Kumain ka ng malinis. Binitawan niya yung baby eagle. Ang sabi ng baby eagle, pumunta sa lupa, nagkahig. Ang sabi, bok bok bokok, bok bok bokok. Sabi ni Mang Pablo, ang kulit! Pero hindi siya sumuko. Dinampot niya yung agila. Pumunta siya doon sa bundok, sa gilid ng bangin. Malakas ang hangin. At sa huling pagkakataon, pinagsabihan niya ang agila. Hoy, hindi ka manok, agila ka. Hindi ka tagalupa, tagalangit ka. Huwag kang kumain ng madumi, kumain ka ng malinis. Huwag kang makontentong nagkakahig. Dapat sa'yo gumagamit ng bagwis at lumilipad. Binitawan niya yung agila. Ang sabi ng agila, at dahil napakataas, siya'y dumula sa hangin. Sinubukan niya ikampay ang kanyang pakpak. Wug, wug, at siya'y tumaas. Sinubukan pa niya ikampay ulit ang kanyang pakpak. Wug, 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 at siya'y tumaas. Sinubukan niya pa ulit ikampay ang kanyang mga bagwis. Wug, 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 at siya'y tumaas. At siya'y dumula sa hangin. Nalaman niya, hindi pala siya isang manok, isa siyang agila. Hindi siya tagalupa, siya ay tagalangit. Hindi siya kakain ng madumi, kakain siya ng malinis. Hindi siya magkukuntentong nagkakahig. Dapat sa kanya'y lumilipad at inaabot ang kanyang pangarap. Alam mo, ang agila sa maraming pagkakataon para ring Kristiyano. Dahil ang Kristiyano, hindi siya tagalupa, siya ay tagalangit. Hindi siya kakain ng madumi, kakain siya ng malinis. Hindi siya makukuntentong nagkakahig. Dapat sa kanya lumilipad at inaabot ang kanyang pangarap. Yan ang kwento ng baby eagle. Napakahusay po ng inyong pagkukwento. Kailan niyo po sinimulan ang pagkukwentong ito sa mga bata?
Nagsimula ako ng pagkikwento, college ako, dumupunta kami sa squatter area. Sa squatter area. Naghahakot kami ng mga bata doon sa San Andres Bukid. Yan. Dinadala namin sa church. Yan. Tapos yun, hindi na nawala yun. Kahit nung professional ako, nagkikwento pa rin ako sa mga bata. Sa church. Sabihin, Kristiyano na kayo nung nagkukwento na kayo. Nagkikwento. Pero lumaki ako na storytelling yung ano namin, yung kultura ng pamilya namin. Yung mga tsuhin ko, sila yung mga bangka sa kwentuhan, alam mo yung mga kabulastugan, mga green jokes. Yan mga kinalakihan kong kultura. Mga manunula sila. Marami akong tsuhin na tumutula sa Bulacan. Diyan ako sa Tibagan. Nag-spend ng kabataan ko, Tibagan, Busos, Bulacan. Ang mga tsuhin ko diyan, mga manunula. May tsuhin nga ako na si Federico Paragas Jr. Isa rin siya sa mga talent sa Radio Mindanao Network yata siya. Pagkakaalam ko. Ay, maghusay tumula yun. Maghusay magkwento yun. Paano kayo nagkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoon? Yung nakakilala tayo sa ating Panginoon. I was Kasi in diba, college. sabi nyo, mga green jokes ang nakalakihan mo. At paano nagkaroon ng pagbabago ang iyong buhay? College ako nakakilala ko sa Panginoon. Doon sa Arellano University. I was in college, nakakilala ko sa Panginoon. Doon syempre, unti-unti na nababago yung mga ano mo. Although syempre hindi agad nawawala yun, ang kalokohan, hindi agad-agad nawawala sa sistema mo yan eh. Isa na dyan yan, pinipigil mo dahil syempre, di ba? Dahil sa alam mo, hindi na maganda na na bitawan pa. Pero nagkuli ka ng maraming kwento na alam mo na kapakipakinabang sa mga bata. Yan. Kayo po ba ay naging Sunday school teacher? Oh yes, yan ang talagang ano ko. Ako ang halos taga-kwento sa bata sa church. Dahil alam nilang mahusay ako magkwento, kaya ako lagi ina-assign. Every Sunday po ba kayo nagkukwento? Halos yan. In my entire 13 years before I went up to the seminary, I was at the International Baptist Church of Manila in Makati, Salcedo Village. That is an affluent church. Mayaman yung church na yan. Binubuo yan ng mga mayayaman. Maraming mayayaman na gano'n dyan. Yan. Dyan ako. Nagdadala ako ng squatter kids dyan. Dyan. Dinadala ko sa squatter area. Dinadala ko doon. At ako nagkakwento ng mga bata. Ganon. Kumusta naman ang feedback sa mga bata at sa mga magulang ng mga bata pagkatapos nyo po silang kwentuhan? Ano ang madalas na sinasabi ng mga bata sa inyo? Ay, naku, hindi ko naman bilang experience ko. Pero may mga hindi ko malilimutan na mga gestures. For example, minsan may nagbigay sa akin ng isang coffee brewer na mamahalin siya. Pagkatapos ang nakalagay, ang sabi niya, nagpapasalamat ako sa iyo, Eric, dahil sa tinuruan mong magmahal sa Diyos ang aking mga anak. Mga ganon ba? Yung mga naririnig ko. Nakakataba ng puso, di ba? Tapos makikita mo yung mga iba nagsisilbi na sa church. Nakakataba ng puso yun na in a way, ang laki ng role mo para mahubog yung kanilang utak na binusog mo ng mga kwento na marami na nagaling sa Biblia o di kaya itinuturo yung prinsipyo ng Biblia. Meron bang isang kwento na dati-rate bago mo siya kwentuhan, masyado siyang nang aasar, nang iinis sa mga bata, tapos pagkatapos niyong kwentuhan ay hindi na siya nang aasar, nang iinis sa mga bata, sa halip nakikipagkaibigan na siya? Ay, maraming ganyan, ang daming ganyan. Meron ganyan, talagang minsan nagkikwento ako sa mga bata. Grade 5, grade 6 yung hawak ko eh. Pagkatapos, bigla siyang pumasok. 7 taong gulang, wala pa yata. 7 taong gulang. Grade 1. Nasa conclusion na ako. Sabi ko doon sa conclusion ko, kaya mga bata, itong tandaan nyo, okay? Huwag kayong makikipagkaibigan sa mga adik. Ganyan.
Alam mo ba, biglang-bigla na lang sumabat yung bata na yon. Ako, tatay ko, adik ha. Alam mo, medyo napahinto ako noon. Ikwinento ko yun sa tatay ng batang yun. Ano ba, napaiyak siya. Pagkatapos inihinto niya yung kanyang ginagawa. Ngayon itong batang na to, tapos na ng college. Professional na siya. Pero alam mo yung batang yun, uubod ng kulit, uubod ng bastos. Alam mo, nung matapos yung Sundays, nung Vacation Bible School, best in memory verse, most behave. Minsan, may mga parang instant mo makikita. Meron mga minsan, matagal bago makita yung pagbabago. Pero, I believe na yung mga ikwento mo sa bata, hindi nawawala ng saysayan. Andiyan yan. Minsan yan, biglang-bigla na lang gagamitin ng Diyos para magising sila sa katotohanan. Ito yung sinabi ni Isaiah, my words, sinabi ng Panginoon doon sa aklat ni Isaiah, di ba? My words will not return to me in vain. Sabi ng Panginoon, it will accomplish the purpose for which it was sent. Ano naman ang naging reaction nyo doon sa mga kwentong iyon? Lalo ba kayong ginanahan upang magpatuloy sa pagkukwento? Hindi naman nawawala ang storytelling sa buhay ko. Choir ako, tapos storytelling talagang ministry ko sa churches. Kahit ngayon, I am the Executive Director CEO of the Luzon Convention, I still am not stopping in this ministry. I am training teacher to be storytellers. Patuloy ko silang tinuturuan na maging storyteller ang mga teacher. Maging mga magulang, ini-encourage ko sila matin ng workshop. Yung tubang mga workshop na to, Pastor, ay meron tayong ibibigay na love gift sa iyo. Parang may tinatawag na registration fee. Wala naman. Kasi naniniwala ako na itong kaalaman na binigay sa akin, naniniwala ako na binigay ng Panginoon. Even the way na ikinonsip ko to, para bang yung artistry na nangyayari sa utak ko, para bang bigla ako napapahinto, sasabihin, this is not mine, this is God's. So I must really give it away. So I don't charge. I really don't charge. So kung bigyan mo ako, walang problema. Kung hindi, no problem. No problem yun. Kasi this is something na kailangan malaman ng mga tao. That the greatest storyteller is Jesus Christ. He is the greatest teacher. Sabi nga ni Cecil DeMille, the greatest art in the world is the art of storytelling. Kila mo si Cecil DeMille, siya yung gumawa nung Ten Commandments, hindi ba? Di ba? Yung 4 na oras na pelikula. Siya yun. Na pinagbidahan ni Charles Heston. Oo, Charlton Heston. Oo. Siya yun. Sabi niya, the greatest art in the world is the art of storytelling. And that is actually the first art. You don't underestimate storytelling. Storytelling changed the world. Lahat ng himagsikan, it begins with the storytelling. Nagsisimula sa kwento. El Pulibus Turismo dito sa Pilipinas. Diba? Ganyan yan. Nagsisimula yan. Halos lahat ng himagsikan, aralin mo. May mga representative stories yan. Lahat yan may representative stories. Na parang yun ang naghahalo ng alab para maghimagsik. Pwede ba namang hindi ka maghimagsik kung maghimagsik nang wala ka munang narinig na kwento? Di ba? Kaya ka naghimagsik narinig mo yung kwento. Kaya nga kahit nga si Orwell, sinabi ni Orwell, if there will be one person or institution that can control the stories that we hear, they can manipulate the way we think. Di ba? Kaya nga si Kim Jong-il, Kim Jong-un, di ba? Kontroladong istorya sa buong Korea. Kailangan mga magagandang istorya tungkol sa kanila lang maririnig mo. Dahil kapag pumasok na yung mga istorya about yung talagang progress ng South Korea and the way he really manipulates the mind of the Korean people, alam na, baka sandali lang, baksak na yung na yan. Rehime na yan. Kasi kontrolado yung istorya nila eh.
Punta ka doon, wala kang maririnig doon kundi yung mga kahayupan, ina Obama, mga kalokohan ng mga westerners, democratic countries, lahat yun. Ang lahat maririnig doon, yung mga kabayanihan ng kanyang tatay, na almost mythological na siya. Kulang na lang, sambahin siya eh. Di ba? Na parang masyado yung kanyang foresight, sobrang talino niya. Puro ganun lang naman yun. Talagang napaka-epektibo ng pagkukwento sa mga bata. Di po ba? Kaya nga, pinaka-anong industry yan ngayon, yung cartoon making. The problem is, with that is talagang alay. Hindi masyadong napagkukuru-kuruan yan, napag-iisip-isip ng mga bata yan. Kasi nga, colors eh. Kaya nga sinasabi, basahin mo, mag-Google search ka. Kapag nanonood ng TV yung isang tao, 10% lang ng utak ang gumagana. Eh yung 90% na yon. Kasi nga, masyado, dormant learning ang watching TV. Dormant learning yan. Passive learning pala. Passive learning yan. Ang talagang learning is when you talk. Nagkakaroon ng palitan ng mga paliwanagan, palitan ng kwento. Kasi pagkahambo, nagkwento ka, tapos ako may kwento. Bakit? I try to relate my stories with your stories. Di ba? May mga hinuhugog na sa alaala mo. Mga ganun yun eh. Di ba pagka nagkikwento ka, nag-a-analyze ka, nagpa-paraphrase ka. Di ba? Nagpa-paraphrase ka eh. Kasi iibahin mo na yung salita kaysa sa narinig mo. So, sarili mo na. Di ba? Tapos, minsan meron kang na-i-relate. So, nagkakaroon ka ng konting comparison, analysis nun. Comparative analysis, analyzation yun. Para ikwento mo siya, ibig sabihin, meron kang inisip na alam mo related yun sa sinabi niya. Di ba? Oh. Kaya napakahalaga talaga ng storytelling. Bukod po ba sa Sunday School, kayo rin po ba ay nabibigyan ng pahintulot ng DepEd sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Pilipinas upang kahit 20 to 30 minutes ay tayo ang nagtuturo ng values nung education? Nung nasa Baguio ko, talagang marami akong pinapasok na school. Nagkikwento ako sa mga bata, flag ceremony. Una muna yun, mga room to room. Then later on, nag-elevate ako hanggang sa maging buong student tree. Flag ceremony ko yun, naikwentuhan ko yun. 10 to 15 minutes lang yan. Isang binibigay sa akin talaga ng principal, flag ceremony, once a week. So, nung umalis ako sa Baguio to become the executive director and CEO of our convention, 10,000 students ang kinikwentuhan ko noon. 6 na school yun. 6 school. Kasi yung isa, wala na siyang morning session, nag-invento siya, flag retreat. Nagkikwento ko sa mga bata. Hindi ka mauubusan ng kwento sa mga bata. Dami-dami dyan. Sa Google lang lahat halos. Saan natin hinuhugot ang ating mga ikukwento sa mga bata? Una-una yung mga libro. Ako gusto ko pumunta sa book sale. Children's book doon. Ang dami-dami doon. Minsan nag-browse ako. Kasi may makita akong isang kwento doon. Biling ko yun. Magkano lang? 65 pesos. The most, 125 pesos. Yun. Kaya kwento ko yun sa mga bata. Pagka nag-google ka, one story will lead you to another. Rabbinic stories for children. I-type mo lang. Ang daming rabbinic stories for children. Rabbi stories. Mythology. Ang dami-dami. Pwede mong gamitin yan panturo ng prinsipyo ng Biblia. Kailangan malaman nila yung mga istoryang yan. Pero kailangan sabihin mo yung tama kung ano yung prinsipyo ng Biblia. You really don't need to focus on the Bible story alone. The Lord Jesus Christ never told a single Bible story in His entire ministry. What He did is that He uses a story to teach about Bible principle. You can even use those stories. Mga legends. Ang dami-dami mga legends na Christological ang dating. Yung mga alamat na Achilles,
Oh, napakaganda ng mga yan. Napakaganda ng mga istorya na yan, ha. Kailangan malaman ng bata yan because that's part of culture, eh. Nandun yan sa, nasa dictionary yan, eh. Achilles heel. Diba? Narcissus complex. Oedipus complex. Huwag mo sabihin, hindi mo dapat malaman ng istorya ng mga yon. Ando dun yun, eh. Kung merong Solomonic wisdom, eh, bakit? Saan galing sa Bible? Di ba? Naalala ko kasi noon, alamat ng ibong Adarna. Ay, si Francisco Balagtas yan. Oh. Love story kasi, tsaka medyo exploit, adventure, di ba? Oh. Wantaban. Palabas pa sa TV yan eh. Oo, kaya maganda yan ha, ikukwento sa kanila yan eh. Mga bata, pagka alam niya mga kwento, alam mo pagkakwento, mas tumitimo sa utak ng bata kaysa napanood. Ako, sa totoo hindi ako naniniwalang kailangan ng picture pagdating sa mga bata para makuha attention. Ay, hindi ako naniniwala dyan. Sorry na lang kung pero hindi totoo yun. Kung totoong mahalaga ang picture, bakit hindi gumamit kahit isang picture ng Panginoon? Ang mga bata pumalapit sa kanya, ibig sabihin nagkukwento siya. Nakakapagkwento siya na nakaka-relate siya sa mga bata, kaya mga bata lumalapit sa kanya. Di ba? May picture ba siya? Wala siyang picture. Wala, basta inakausap na lang niya yung mga bata. Kwentuhan mo. Kasi napapansin natin ngayon, nalala ko pa noon, nung mga 1990s, nanonood ako noon ng Sine Eskwela. Yung isa ito puro tinuturo sa science. Oh. Yung mga tornado, yung iba't ibang klase ng ulap, iba't ibang klase ng halaman at hayop. May mga nagpapatotoo na tumaas daw yung grade nila sa science. Yung napapanood natin sa TV yun, di mo ba? Alam mo, walang problema sa knowledge eh. Knowledge is really good. Pero kasi Einstein sinabi imagination is more important than knowledge. Kapag nanonood ka ng TV, hindi mo na halos nagagamit ang imagination mo. Kasi spoon-fed ka na ng imagination eh. Kaya nga sinasabi, 10% lang ng utak mo halos gumagana eh. Why? Why? Kasi nga spoon-fed na eh. You are inundated with colors. They're beautiful. Sige, knowledge. Walang problema. But it takes imagination to create. And imagination is the engine. Storytelling is the engine of imagination. Di ba? Mag-storytelling ka, nag-imagine ng bata. Kapag ang bata imaginative, then mas creative siya. At ang talagang nagpapayaman sa tao, ang nagpapayaman sa bansa is creativity. Sinabi ko yan sa workshop ko, di ba? Nandun ka eh. Di ba? In-expound ko, imagination is more important than knowledge. Ano sabi ni Einstein? Imagination is more important than knowledge. Knowledge alone is nothing. Meron kang cellphone, kailangan mo muna radyo. Bago nabuo ang radyo, kailangan mo knowledge about resistor. Paano mapapababa ang daloy ng kuryente. Capacitor, paano ka mag-iimbak ng kuryente. Circuitry, para mapapadaloy ang kuryente. Kailangan mo yung resonance, frequency, knowledge about frequency and resonance. Ano nagbuo doon sa radyo? Knowledge. Pero kailangan mo imagination to put them together. Kaya nagkaroon ng radyo. Tapos, dinagdagan mo ng knowledge about telephone. Meron kang cellphone. Now, knowledge, yes, it is good. Pero without imagination, it's nothing. Kaya si Einstein, sinabi niya, imagination is more important than knowledge. Sino ba mag-aakala na yung kanyang formula na theory of relativity will lead to the development of an atomic bomb? Saan ba unang sumabog ang atomic bomb? Sasabihin mo, Japan? No! Unang sumabog ang atomic bomb sa imahinasyon, sa utak ni Albert Einstein. Di ba? Hindi knowledge basta yun. Creativity, imagination ang bumuo nun. So, imagination plus knowledge can create a scientific invention. Yes! Knowledge alone cannot create a scientific invention. Yes! Sabihin, yung mga invention ni Einstein, ni Thomas Alva Edison, ay humugot din yan sa
may nagkwento sa kanila at yung nagkwento nagkaroon ng imaginative and creative mind, yes. kaya nakabuo siya ng ganong imbensyon. Mahalaga yung creativity. Kaya nga kailangan mo yung storytelling. Kaya yung imagination kumikilos di ba? Pagka ikaw kinikwentuhan nung walang TV, di ba? Nag-imagine mo lahat. Doon sa kunento ko sa yung agila. Di ba? Ano tayo, di ba? Ano nangyari? May picture ba ako? Wala. Pero I'm sure, alam mo nangyari. Yung agila ay katulad ng Kristiyano. Hindi ba? Halimbawa, kinikwento at inilagay siya sa pugad ng manok. Di ba? Kailangan mo ba makita yung picture na inilagay sa pugad ng manok? Hindi na, pero parang nakita mo na sa imagination mo yun Di ba? Nagulat siya. Di ba? Di ba? Baby eagle! Nakita mo ba? Parang, di ba na-imagine mo? Yung baby eagle, tapos nakita niya yung agila. Nanay na manok, ginaya niya. Di ba? Pagkakahig. Di ba? Ano ang maihahamon natin ngayon para yung kultura ng storytelling ay maipapasa natin sa ating mga anak? Ngayong nasa information age na tayo. It's a lost art because nga masyadong matindi ang kalaban ngayon. Ang kalaban na storyteller ngayon ay talagang media. Computers. Pero kailangan nila malaman nila ito totoo that the command of God are not being followed. The command is that we should storytell, not gadget. Makakatulong ito upang magkaroon tayo ng mga... Walang problema, pero kailangan may parents na rin. Kailangan ang pinanood, kailangan pinagkikwentuhan. Kasi pag hindi kwentuhan yan, kasi colors yan, masyadong colors yan, puro mga inundated ka with information, para bang yung bibig mo itinapat mo sa host. Walang chance na may digest. Sa storytelling yan, pagka nagkakaroon kayo ng conversation, saka gumagana yung critical thinking. When you're watching TV, hindi gagana yung critical thinking mo. Pero may mga taong gumagana, pero not all. A very large percentage hindi gumagana yung critical thinking kapag kasi nanonood ng TV. Why? Colors, adjustments of lights. Sabi nga nung isa ko nabasang article, talagang buhay yung hypnotic wave Hindi umaandar ang critical thinking when you're watching TV. So, big sabihin, meron akong naalala na parang palaging samahan nyo ang inyong mga anak kapag nanonood kayo ng TV, tapos ikukwento nyo kung ano yung napanood nyo sa TV. Yeah! Ganoon talagang Ano yung tama, ano yung mali na ginagawa ng karakter. Pinagdidiskusyonan. Di ba sinabi ko rin niya sa workshop ko, i-research mo lang dementia plus senility plus television. You'll find hundreds of articles that relates dementia and senility, early dementia and senility with senior citizen with too much television. So para bang sinasabi na talagang too much television can lead to brain degeneration. Kung yan masama sa mga matatanda, mas lalong masama sa mga bata. Inahamon kita, mag-research ka ngayon, senility plus dementia plus television. Enter. Kita mo, ang dami-dami article dyan. Ginawa mo ba yun? Umatin ka ng workshop ko Hindi ba? Ay, nako. You will be aghast na maraming tao because we are not obedient to the command of God, we are suffering the consequences today. The juvenile delinquency that we are experiencing today is because we are not obedient. We are not storytelling to our children. We allow gadgets, televisions, and movies, and computers to storytell to our children. At yun ang hindi magandang nangyayari sa kasalukuyan. Oo! Ano ang ginagawa nating hakbang sa kasalukuyan upang patuloy pa ring mabuhay ang diwa ng pagkukwento? The church should
Malaking impluwensya natin. Tayo mga clergy, tayong mga pastor, dapat kahit sa mga church, dapat sinasabi yan. Hindi yan sasabihin ng television because it will affect your business. Radio will. Kasi yung radyo, walang yan eh. Talagang makikinig ka, hindi mo napapansin pagka radyo, ang imagination mo talaga grabe. Gumagana. Bigyan mo na lang aprobasyon. Magbasa ka ng pocketbook na isin na pelikula. Basahin mo yung pocketbook. Ano sasabihin mo? Pangit yung pelikula. Walang sinabi doon sa written words. Kasi imagination talaga iba. Kasi parang pelikula, parang shortcut na lang doon. Shortcut yan. Ang daming hindi kayang ipakita ng picture. Na words alone can tell. Di ba? The whole world, they are created through the word. Let there be light. And there was light. In the same way, the way we think, the brain, the world that we create are created through words. Pagka pinasamahan ng medyo, hindi masyado na bibigyan ng pansin ng words. Ang napapansin yung picture, colors. Yung visual. Yeah, colors. Nakikita. Pagka television pa, yung utak mo, gana ng gana na pinapalit yung pupil ng mata mo, palalakihin para hindi masira yung mata mo. Kasi nag-flickering. So, meron pa, nagiging busy sa iba't ibang paraan ng utak mo. Tapos, nalilibang ka pa sa colors. Kaya totoo sinasabi na masyadong libang ang utak na mag-criticize, mag-critical thinking pagkat nasa television. Nangyayari lang critical thinking na pagka yan, nagkakaroon ng pag-uusap. Kapag nagbabasa ka, para kang nakikipag-usap sa author. Kasi the pace, it is rendered. Actually ngayon, ang uso na ngayon. Habang kinikwentuhan kita, nakikita kong humalaki mata mo eh. Di ba? Why? Na-imagine mo yung sinasabi ko eh. And there's truth in it. Hindi mo kailangan na talaga na mga patunay because even your experience will show. Tama po kayo, Pastor. Paano po kayo ngayon umaabot sa mga may kapansanan? Di po ba tayo ay Lahat ng tao may kapansanan. Lahat ng tao may kapansanan ka. In one way, meron kang limitations. Lahat tayo, meron tayong disabilities. Pare-pareho lang tayo. Ito, ako lang halata yung aking kapansanan. Lamang pa nga ako sa iyo dahil ako may 20% discount. Lahat tayo may kapansanan. Sinasabi ko yan in every way. And that's very, very true. Pwedeng psychological, emotional, di ba? Because of health, you can do anything. Lahat tayo may handicap. Kasi ang alam ko lang na kapansanan, yung physical. Oo. Hindi. Marami kang makikita nga dyan, hindi ba? Buong-buong usak pero hindi marunong kumita. There's something wrong. Di ba? Why is it like that? There's something about the emotion. Mga taong hindi makatagal sa trabaho. Oh, there's something wrong. Alright? The way they are framed. And your last words for us, yung huling pananalitan niyo po, Pastor. Alam mo, ito'y kinikwento ko doon sa doon sa aking workshop di ba? Tungkol sa isang stone cutter. Mukhang ka na, restless ka na. Bakit? Yung lang. Bakit? Medyo nababawasan na rin to
Bakit? Hindi ba? Wala ka bang charger? May meron ako. O sige, charger mo na muna bago ko. I-ano mo naman yan, i-edit mo naman yan, di ba? I-edit mo ba to? Hindi, ganyan na talaga yan. As is? Oh, sa... Well, siguro masasabi ko na lang na gusto ko sana magkwento eh. Sige po. Kala ko yan, i-edit mo pa, cut mo pa yan. Hindi na? Sige po, yung inyo pong pananalita po. Kala ko yan, i-edit mo pa, hindi pa pala i-edit yan. Dapat i-edit. Sige po. Doon sa aking workshop, ito yung laging panghuli kong panghuli kong kwento na mayroong isang stone cutter na araw-araw nagpupunta siya sa bundok, hawak ang malaking maso at nagtitibag ng bato. Tsak! 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 At ang bawat matibag niyang bato ay kanyang iniipon, ibinebenta niya sa bayan. Minsan hapon naglalakad siya at pinagmamalaki niya yung mga nagawa niya sa lipunan. Sinabi niya, yung 2 tore sa panulukan ng ating lungsod, mga bato ko ginamit dyan. Yung aklatan sa gitna ng ating lungsod, mga bato ko ginamit dyan. Ang palasyo ng hari, maraming kwarto dyan, mga bato ko ginamit dyan. Kaya ganado siya araw-araw. Pumupunta sa paanan ng bundok, hawak ang malaking maso, nagtitipag ng bato. Tsak! Misa habang siya nagtitibag ay may nagdaang isang hari na susundan ng kanyang mga sundalo na papaligiran ng kanyang mga alipin. Huminto siya sa pagtitibag at sinabi, "Tingnan mo nga naman ang haring yan. Masyado siyang makapangyarihan. Wala siyang inutos na hindi nasunod. Tunay na siya'y makapangyarihan. Napakasarap sigurong maging hari." At bigla siyang naging hari. At siya naging pinakamakapangyarihang hari sa lugar na yun. Marami siyang nakamkam na lupain at wala siyang iniutos na hindi nasunod. Minsan naglalakad siya sa ilalim ng sikat ng araw, suot ang kanyang koron ng ginto at magarang damit. Sa tindi ng init na kanyang naramdaman ay napilitan siyang maghubad ng korona at mag-alis ng damit. Tinignan niya ang araw at sinabi, "Tingnan mo nga naman ang araw na yan. Ang layo-layo niya, ngunit kaya niyang hubaran ng koronang ginto at magarang damit maging ang pinakamakapangyarihang hari. Tunay na napakasarap sigurong maging araw." At siya'y naging araw. Siya nga naging pinakamakapangyarihang nilalang sa buong kalawakan. Ang mga planeta at buwan ay umiinog sa kanya lamang. Sinubukan niya ang kanyang kapangyarihan. Sinikatan niya ng matinding sikat ng araw ang mga puno sa gubat at nangatuyo ang mga dahon. Nangalanta ang mga damo sa parang. Sabi nung araw, "Sino ang tatalo sa aking kapangyarihan na kaya kong baguhin ang kulay ng buong sandaigdigan?" Na biglang humarang sa kanyang harapan. Mga bagay na kulay puti, iba-iba ng hugis, iba-iba ng laki. Hindi niya magawa ang kanyang nais. Kaya nga sabi niya, "Higit na makapangyarihan sa akin ang mga puting yan. Nais kong maging ulap." At siya'y naging ulap. At nag-iba-iba nga siya ng hugis, nag-iba-iba ng laki. Sinubukan niyang ulanan ng mga natuyong puno sa gubat at muling nanariwa ang mga dahon. Muling naging luntian ang mga damo sa parang. Ang sabi ng ulap, "Sino tatalo sa kapangyarihan ko na kaya kong baliktarin ang ginawa ng araw?" Nang siya'y itulak ng hindi niya nakikitang pwersa. Dinadala siya sa mga lugar na hindi naman niya ninanais para siyang alipin na sunod-sunuran. Mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Nais kong maging hangin. Naging hangin siya. Ginawa niya kaagad ang kanyang nais. Hinipan niya ang mga tubig sa dagat at lumaki mga alon. Hinipan niya ang mga puno sa gubat at nangaputol ang mga puno sa gubat. At nang siya'y bumangga sa isang bundok at siya'y nabasag. Ang sabi ng hangin, "Sino ang tatalo sa katatagan ng bundok na ito na hindi siya kayang tinagin ng kapangyarihan ng hangin? Ang nais ko'y maging bundok." Naging bundok siya.
Siya nga'y hari ng katatagan, walang sino mang makakatinag sa kanya. Ang kanyang ulo ay nasa ibabaw ng mga alapaa, para siyang isang hari na nakatayo sa gitna ng kanyang nasasakupan. Ang sabi niya, sino ang titinag sa aking katatagan? Nang bigla niyang marinig ang tsak, tsak, tsak. Ang stone cutter. Tingnan mo nga naman ang stone cutter na yan. Wala sa kanya ang kapangyarihan ng isang hari. Wala sa kanya ang kapangyarihan ng isang araw, o ng ulap, o ng hangin. Ngunit araw-araw ganadong-ganado siyang parut-parito sa aking paanan, na maging ang bundok ay kaya niyang patagin. At sabi ng bundok, nais kong maging stone cutter. Shh! Shh! Sana isang araw din sa ating buhay, maglakad din tayo sa lansangan ng ating kasaysayan. Sana magawi ka doon sa Maynila, sa isang bahay bakasyunan sa tabi ng Ilog Pasig, na ngayon ay tahanan ng pinakamakapangyarihang lalaki sa ating bayan. Ayun siya nakatayo sa likod ng sagisag ng Pilipinas. Sana sabihin mo, kaya mayaman ang kanyang kaisipan ay dahil sa mga kwento na iyong binitawan. Sana patuloy ka maglakad, makakita ka ng isang karatula sa gitna ng isang napakalaking lungsod. Nakalagay doon, sa lugar na ito ay itatayo ang pinakamagandang gusali. Nakita mo ang pangalan ng isang arkitekto at pangalan ng isang inhinyero. Mga dati ay batang nakaupo sa iyong paanan. Kaya masining ang kanyang kaisipan dahil sa mga kwento na iyong binitawan. Sana patuloy kang maglakad at makapunta ka sa isang maliit na barangay, sa isang paaralan. Nakatayo ang isang guro, nasa harap niya ang 30 mag-aaral. Patuloy siyang lumilikha ng masining at mayamang kaisipan dahil sa mga kwento na iyong binitawan. Si Jesus, 33 taon lang nabuhay sa mundo. 3 taon lang siyang nagkwento. Ngunit binaliktad niya ang kasaysayan ng mundo. Maraming pong salamat Kuya Eric Ortega sa atin pong kaalaman, sa inyo pong binigay na oras upang ipahayag ang kahalagahan at pagbabago ng mga bata pagdating sa storytelling o pagkukwento. Salamat po, na napaka-busy po ng inyong schedule. Marami pa po kayong workshop ay binigyan nyo po ng oras si Brother John para kayo po ay makapanayam ng Kilatis International TV and Commentaries, ang Kilatis Media Productions. Actually, paradigm shift ito dahil nga po puro politics ang kwento doon. Ito naman, paradigm shift. Napunta tayo tuloy sa Bible values education naman itong ating napag-usapan, hindi na lang puro politika. Sinasabi natin yung pag-asa ng bayan pero binubusog natin sa mga kwentong kabastusan, kwentong walang galang sa magulang, mga kwento ng kamanyakan, mga kwento ng wala nang iniisip na Diyos, ang mga laro ng mga bata, they are actually role-playing games. May story plot lahat yan, at lahat yan puro kalaban ng Diyos. Yan ang kalaro ng mga bata natin, and it will affect the way they think. Magsisisi tayo sa ating ginagawa na hindi natin tinutuunan ng pansin ng ating mga bata. Papasalamat po ang programang ito na Totoong May Buhay sa mga sponsors tulad ng iFern, Alveo at Business Without Capital. Ito pong muli si DJ John, sa kasama po namin si DJ Tatamano sa kabilang linya. At sa mga gustong maging guest ng aming programang Totoong May Buhay, ay tumawag po kayo sa 288-1383 o sa cellphone number na 0929-799-3009. Ito po yung aking number, o i-add nyo po ako sa Facebook na John Michael Tipon, Facebook ni Emmanuel Gairlan Umali, at meron po akong email address na jmtipon@yahoo.com. Magandang gabi po sa inyong lahat,
Kuya Eric, magandang maraming salamat. gabi po sa inyong lahat at talagang natutuwa ako sa lahat ng ating mga napag-usapan at nawa itong ating mga napag-usapan ay mailathala at mapakinggan ng bawat iglesia na atin pong tinuturuan. Salamat po.